Pinapaalis na kami dito sa aming villa. Masaya. Maging masaya. Maging masaya. 3, 2, 1. Hello! Masyang galing! Nagbabalik. Oops! Wala ka bang napapansin sa akin? Santa hat na to. Santa hat. Christmas na Christmas. This is my saddest Christmas. Oh no. Mula nung napanganak ako dito sa mundo. Ang daming pangyayari bago matapos ang 2020. Alam mo, bisperas ng Pasko, nagtratrabaho kami. Tignan mo ito. Ito yung nasa bus ako kahapon na galing na ng trabaho. Mga 6 na yan ng hapon or 7. Alam mo yun, OT pa kami. Sobrang dami naming orders. Kaya yan, wala nang time mag-prepare ng Noche Buena. Dito talaga pag OFW. Kailangan mo pang mag-travel from work to home. Pagdating mo ng bahay, pagoda ka na. Ano pang gagawin mo sa bahay? Siyempre matutulog na. So, hindi namin iniisip ang holiday dito. Christmas man yan, New Year man yan, o kahit ano. Kahit birthday mo nga, nagtratrabaho ka. Ang hirap maging OFW. Kaya sana naman maintindihan nyo yan sa Pilipinas kung anong kalagayan namin dito. Hindi po kami puro pasarap. Intindihan nyo ba? That was yesterday. Alam mo yun, nagtrabaho pa kami. Ngarag na ngarag ang ate mo sa kakatrabaho. Pag sa Pilipinas, parang 2 weeks vacation na yan for Christmas. Pero dito, as an OFW, magtratrabaho ka. Kayod. So, ang ginawa lang namin maghapon magdamag, natulog dahil pagod, wala nang celebration. And worst thing, pinapaalis na kami dito sa aming villa. Oh no. Dito sa tinitihan ko for 4 years or 5 years. Talaga? Christmas na Christmas, papaalisin kami. So, si ate, nagbalot-balot na. Nag-empat. What? Yan na. Alam mo yung puso mo, ang bigat-bigat na iiwan mo yung comfort zone mo for 4 years or 5 years. Ilang kaibigan na nagyaya sa akin na tumira sa kanilang bahay, ganyan. Pero hindi ko iniwan to. Pero ngayon kailangan na dahil yung may-ari na mismo, nagpapaalis sa amin dito kasi i-renovate yung buong villa para mas maging presentable at maging maayos. Dumaayos naman tong villa na to, matibay, ganyan. Kasi dito sa Dubai may mga villas. Pinaparent na yan per room. Sa isang room, may maximum 5 persons. Ganun. Yun lang po yung yung kaya ng budget natin. Mahal kasi pag sa mga flat. Kung sa flat, dapat medyo mataas din ang iyong sahod. Pero pag practical ang usapan, mag-villa ka, mag-rent ka ng room na may kasama kang iba na 4 to 5 para makakatipid kayo. Mga Filipino din, para at least mas madaling makisama. Then yun lang, napakasad lang ng 2020 talaga. Sinulit, sinagad. Ilang araw pa ba bago mag 2021? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 days pa. At dapat, actually, January 1 nga dapat kami paalisin. Ang jahe naman nalalayas No. January 21. Ang tsaka naman kung maglilipat ka ng 2021. Kaya gusto namin, mag-New Year na kami sa bago namin lilipatan. Naghanap na kami ng bago. Alam mo yung feeling mo, naloka, nakakadismaya lang. Nawalan ako ng gana nung nalaman ko galing sa kuya-kuya ko dito nung nasa work ako. Tumawag siya sa akin, sabi niya, Mash, ang galing. Ang galing-galing. Pinapalis na tayo sa ating tirahan. Oh my God. Wala man lang advance notice or
pasabi. Biglaan talaga, in 5 days, alis na daw kami. Kaya ora mismo, nawalan ako ng gana, napagod. Yung pagod kong katawan, mas lalong napagod. Walang ka-excite sa pagdating ng 2021. What to do yan ganun talaga ang buhay. Mga hindi mo inaasahan nangyayari. Ang lungkot-lungkot talaga ng 2020. Sana matapos ang 2020 para good vibes sa 2021. So bago mag 2021, kailangan na namin makaalis dito at makalipat sa bago namin titirhan. Tapos may mga mahal ka pa sa buhay na hindi mo na kausap dahil sa sobrang lungkot na nararamdaman ko, hindi ko na sila na-advise o nabalitaan yung mga kaibigan ko, yung mga close friends ko, family ko, hindi ko pa nasabihan sila kasi ayaw ko silang ma-depress or malungkot din para sa akin. Pinangkin ko na lang to, sinarili ko na lang para alam mo yun, kaya ko naman. Sana maintindihan nila, hindi ako nag-reach out sa kahit kanino, sinarili ko na lang. Paglipat, kailangan ko nang mag-empake at iwan ang aking comfort zone. Sana lahat ng negative vibes maiwan na ng 2020 at 2021 sana good vibes na lahat. Sa mga taong nasaktan ko, sa mga taong hindi ko pinansin, sa mga taong nakaaway ko ng 2020, sorry! Patawad. Babalikan ko kayong lahat ng 2021 pag naka-move on na si Masha. Medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Ang sama ng balik sa akin ng 2020. Pag 2021, sinisigurado ko sa inyong lahat na ako'y magbabalik. Version 5.5. Di ba? Galing from version 1, jump to 5.5. Ganun siya katindi. So, sana maintindihan nyo kung hindi ako nagpaparamdam these past days kasi nga, mas marami akong naiisip-isip lalo na sa trabaho. Masyado akong stress doon dahil mga katrabaho ko aanga-anga, hindi marunong magtrabaho, hindi marunong gumalaw, hindi marunong mag-isip, kaya kailangan mong akuhin ang kanilang mga ginagawa dahil ikaw ang leader. What to do? Hindi sila kasing talino ng Pinoy. Kaya ikaw magagawa kaysa matenga yung mga gawain nilang hindi ginagawa. Tapos sahod pa, hindi pa binabalik, bawas pa rin. Ayan, walang naipadala at walang may papadala. So tiis-tiis lang, 2021 parating. Oh yeah. Kailangan lang natin maging mas matibay. Kailangan pa rin maging merry at happy kahit deep inside hindi. So stay strong, stay stronger, maging mas maingat at maging mas healthy sa 2021. Papakita ko mamaya kung paano yung itsura ng aming villa, kung saan ako tumira for 5 years. Na ma-miss ko ng bonggang-bongga. Mas matagal pa akong tumira dito kaysa doon sa bahay ko. Oh yeah. Sure, maging masaya. Maging masaya. Maging masaya. Ano ba yan? Ang lungkot ng Pasko. Sana naman sa New Year hindi na maging malungkot. To my tatay. Ay! So, yun na yun. Kailangan natin maging positive lang. Ang lesson learned, pag mga may problema at napagdadaanan kayong hindi maganda, kailangan muna kayong maglaylo. Set aside mo yung sarili mo, lumayo ka sa mga kaibigan mo, muni-muni ka sa sarili mo para makapag-isip ka ng mga bagay-bagay na kailangan mong gawin na makakatulong sa'yo para masettle lahat. Hindi mo kailangan pagsabay-sabayin, kailangan mong isa-isahin yung mga iniisip mo para hindi siya, alam mo yung mag-rumble sa isipan mo. Prioritize mo yung kailangan mong ayusin na una. Siyempre ngayon, importante yung health, yung pinagkakakitaan kasi yun yung kinakabuhay natin at ng ating family. Tapos, yung mga, ano ba yung pinagkakakitaan? Kung yung trabaho mo, kailangan pag-igihan dahil pag ikaw ang nategi sa iyong trabaho, wala kang kita, wala kang mapapadala sa family, wala kang pampakain sa sarili mo, at
wala kang pambuhay sa sarili mo dito. Wala ka namang ibang aasahan kundi ang sarili mo lang. So, kailangan mag-focus ka doon. I-priority. Alam ko, pagiging selfish yun, pero yun ang kailangan. It's badly needed. Kailangan mag-focus sa trabaho mo dahil yun ang pangangailangan. Kailangan natin magtrabaho para sa araw-araw, para sa pang-araw-araw ng ating family. Nagastusin at sa pansarili natin. Nagastusin. Then, the rest, okay na. Yung mga friends, nandiyan lang naman din sila. Kunting message, maintindihan naman nila. Kung true friends sila, maintindihan ka. Yung family mo, maintindihan ka. Yung mga close friends mo or partners mo, maintindihan ka. Supposed to be, nandiyan na lang dapat sila to support you. Pero kung hindi ka nila susuportahan, so you have to stand by your own. Kaya nga sabi ko, sa sarili ko, pagkatiwalaan mo yung sarili mo at mahalin mo ang sarili mo dahil ikaw lang ang makapagbibigay ng buo. Huwag mong asahan yan sa iba. Dahil hindi nila mabibigay yung ini-expect mo pagmamahal o pagsuporta. So, huwag kang umasa sa iba. You have to trust your own self. To be more confident. Parang ganyan. Confident ka lang. Huwag ka nang umasa sa iba. Ano ba tawag yun? Self-love. Self-love is not being selfish. It's just being practical. Because you can't love anybody if you don't love yourself more. You can share love without loving yourself. Ganun yun. So, positive. And keep on praying. Keep on praying. Kasi yon ang sandata natin. Hindi ba nakikita ng iba? Pero sa ating sarili, alam natin na tumatawag pa rin tayo sa kanila. That's all for now. Malungkot, pero kailangan lumaban sa kanila. Siya nga pala gamit ko ng aking anong tawag to? Ring lights. Ang ganda-ganda, oh. Diba? Ang ganda ng pag wala, ganyan siya. Pag wala, patayin natin kung anong itsura niya. Nasaan yung switch niya? May switch siya dito. Sige, I'll try to turn it off. Ayan ako pag walang ring light. At ito si Masyang galing pag may ring light. Azus. Ay, lakasan natin. Wala na pala, makasunod na pala yan. Bawasan natin yung yung liwanag, yung brightness niya. Ganyan. Pero mas bet ko pag mga ganyan para akong nasa heaven. Ito naman pa change yung color. Ay, color yellow. Ay, orange. This one is white and yes, ate. O siya, ako'y magbabalik. Yan lang muna. This has been Masyang Galing. Mwah. Merry Christmas, everyone.